Agad na nagsimulang makakita ng pangitain si Tadashi ng kanyang lolo na naaksidente at tuluyang nalunod sa loob ng mga lawa. Ito ang dahilan kung bakit siya sumugod patungo sa mga bundok kaagad at mabilis na dumating patungo sa parehong lokasyon kung saan siya tumakas noong nakaraan. Sinubukan ng bata na tawagin ang pangalan ng matanda, ngunit nagsimulang mag-malfunction ang kanyang flashlight, dahilan para manginig ang yokai na pusa sa takot at tuluyang tumakas. Sinubukan ni Tadashi na hanapin ang kanyang kaibigang yokai, na humahantong sa kanya patungo sa isang pond na malamang na mayroong isang bagay na lubhang mapanganib. Sa lalong madaling panahon, ang batang lalaki ay nadulas sa tubig nang hindi sinasadya, at mabilis na nahawakan ng isang kahindik-hindik na nilalang na sumusubok na hilahin siya sa lawa. Sa kabutihang palad, nakalaya si Tadashi, at tumakbo siya patungo sa mga pangunahing kalsada. Ngunit hindi nagtagal ay nakita niya ang likod ng isang batang babae, na nakakagulat na tinawag ang kanyang pangalan. Sinubukan ng bata na humingi ng tulong sa kanya, ngunit hindi nagtagal na pagtanto na ang taong kaharap niya ay nawawalan ng mukha. Mabilis siyang napaatras sa takot, at nag-teleport sa ibang lokasyon, kung saan may lumitaw na bahay sa likuran niya. Nagmamadaling pumasok si Tadashi upang humanap ng masisilungan at mabilis na nakita ang isang may sakit na babae